Ay, maraming salamat po. Pati pa interview ng konti. Daming mic. Gano'n mo ini-enjoy itong success mo ngayon sa pagdidirect? Ay, ano ba, sobrang happy ako. Kasi, maraming, like yung concert ni Moira, maraming nakuha, maraming nag-enjoy, maraming na-touch. Yun naman kasi yung objective namin ni Moira, yung simula kami. Sa pangarap namin to, gusto namin more than to impress. Gusto namin makatouch through music. Then, sinabi nga naman ni Ethan kung ano ba yung kumbaga ano ba yung background ko, bakit ako nakakapag-direct ng concert. Maybe because of may dancing, totoo rin naman yun. Kasi doon ko nakukuha yung love ko for music, working with music. That's why I love working music. I love doing music videos, concerts, kasi doon ko rin na-express ko ano yung gusto kong palabasin, yung kumbaga yung passion ko sa industriya. Pero ano ba, mas priority mo na ba ngayon ng directing kaysa acting at saka TV shows? Uma-acting pa rin naman ako. I'm still in Provinciano and Banana Sunday. But itong route na to, ito yung parang gusto ko gawin habang buhay. I love working with artists. I love working behind the camera, behind the stage. Yun yung gusto kong gawin ngayon. Yun yung gusto ko yung trabaho ko yung nakikita more than ako. At yung gusto ko na nakakapagbigay ako ng glow at ng shine sa mga artists na nakakatrabaho. Sa tingin mo parang na-exhaust mo na yung saka acting mo, parang na-exhaust mo na, kaya you wanna go sa behind the scenes ngayon? Siguro hindi naman na-exhaust, but I've been in the industry for 26 years now. Halos lahat except singing. Actually, nagkaroon ako ng album ng JCS, pero other than that, parang nagawa ko na lahat. Pero itong pag-direct, it's really something fresh, something new. Parang bagong pagsubok sa akin. Bumalik na naman yung sigla ko, yung para makapag-produce ng magandang show. Parang may lumalabas sa something sa akin na sobrang nag-enjoy. Ang happy ng career, ang happy ng family. Parang wala ka na mahihiling pa. Wala, especially yung support ng mag-ina ko. Nung concert sa kanila talaga ako humugot ng lakas ng loob kay Feather sa kay Liv na nandun at pinag-pray nila ako. And sila lang naman ang inspirasyon ko ba't ko ginagawa ito I mean, kung bakit ako nagtatrabaho, kung bakit ako hindi humihinto at nagpupuyan. It's because of may second na ba? Naku, sana po pinagdadasal po namin na masundan na po si Feather. Talayag, so gusto nyo na pareho? Yes, super gusto na namin. Yun ang isa pinag-pray namin. Ilan taon na ba si Feather is turning 2 this April. Bilis. So, kailangan nila ng kapatid. Maganda rin agad din. Thanks, Papi. Yes, Brightbulb, ongoing pa rin siya. Kasi yung Moira naman, nag-co-prod kami with Cornerstone. That's our first collaboration. Ngayon ang ginagawa namin, we're doing events, ang Brightbulb. Ngayon gagawin namin yung dalawang music video ni Moira, yung Tagpuan and Tagu-Taguan. But we'll do Tagpuan first. And si Sam kasi siya yung editor namin. Siya yung nag-edit ng mga music videos. And si Angelica helps me with the concept and creative side. But supposed to be, di ba, yung concert ni Moira, kayong tatlo magkakapat? Apo, sa Brightbulb po kasi, tatlo kami talagang owners ng Brightbulb. Ako, Sam, and Angelica, with my wife. And kami nag-co-produce hati kami ng Cornerstone sa After directing music video and concert, plano ba mag-direct ng movie? Pangarap naman siguro lahat ng director na makapagawa ng pelikula after doing the Malaya music video. Kasi ang gusto ko sanang theme ng lahat ng music video na ginagawa ko is narrative, may kwento. Kasi parang ang naniniwala ako na yung mga kanta, kwento yan So visually, kailangan maikwento ko siya sa loob ng 3 minutes. So ito challenge talaga siya sa lahat ng director. Kaya halos lahat ng director dyan nagsisimula sa music video. And eventually, sana makapag-direct ako ng isang full-length film. But sa ngayon, mas focus muna ako sa concerts. Itong kay Rosas and kay Richard Poon and Eric Santos. So yun yung mas
mas pinag-iisipan ko ngayon for this Paano year. nag-sync in sa'yo na gusto mo tayo mag-direct? Actually, hindi pa rin po talaga nag-sync in sa akin. 2 years ago, I had this offer na about directing, not concerts. But before kasi ginagawa ko na siya dun sa events namin, ng family ko, na nag-direct ako ng events. So dun ako na-train sa mga live. Pero 2 years ago, Direk Loren asked me to direct non-narrative shows like mga Gandang Gabi Vice, Naging Boy Abunda. And yun talagang gusto ko kasi parang more than half of my life, I've been working with non-narrative shows like ASAP, noontime shows, comedy. So more than teleserye, mas dun ako lumaki talaga. And so nag-training ako last August with Direk Arnel at Tividad. Siya nag-train sa akin for TV, and then dumating si Moira at nagpagawa ng music video, and doon na nagsunod. Ang ganda ng stage. I mean, Moira and I, yung relationship namin as a director and artist, sobrang special kasi lahat ng first time niya, lahat ng first time ko, magkasama kami. So, sobrang special talaga yun. Ang ganda ng Congratulations stage. nga dun eh. Tapos napanood kasi namin, nakita namin na yung isa sa mga highlights nun, yung spoken poetry, nakakaiba siya. So nandun si Angelica, nandun si Bella. Si Carlo. Ngayon na, ano to? Parang pinag-uusapan yung pagbabalik ng Cargel. Wala, Kasi ako happy. yung naging part talaga. You know, At nakasama mo happy sila kasi para. kumbaga, kung magkatuluyan man sila, second chance yan. Pero sila lang naman eh. Pero ako nakikita ko sa kanila talaga ngayon, they're good friends, and ang ganda lang tignan ng kaibigan na mag-ex. Diba? So, kung ano man ang tadhana para sa kanila at kung kanino man sila babagsak, eh magiging happy ako. If ever ba, kunwari looking ka na mag-direct ng pelikula na Carlo Angelica, willing ka ba? Oh yes, definitely. Kasi syempre ako rin, kung gagawa rin ako ng pelikula, I want to work with the artist na mas close sa akin. Kasi like, that's why yung ginawa ko yung Malaya music video, I asked Sam and Angelica to do it. Kasi alam kong sila yung maniniwala sa akin bilang director dahil sobrang close kami. And yun yung gusto ko, yun yung pangarap ko na naniniwala ako sa script, artista na makakasama ko. Kasi syempre, hindi naman ako naniniwala na ako lang yung gagawa ng pelikula. It's always a team effort. So, paano na yung sitcom nyo yan? Kaya magkaroon ng ano? Hindi naman, tuloy-tuloy pa rin naman. Sobrang blessed kami dahil this year is the 10th year anniversary ng Banana Sunday. So, Oh my God. bihira din ang tumagal ng ganung show na 10 taon. Kaya sobrang thankful. So, about Provinciano, ano mangyari sa character mo sa Ang Provinciano? Nandyan pa rin. Kasi ngayon yung storya naman kasi is nasa Ibang lugar. kay Sir Lito Lapid. Kita ko doon sa base nila sa Vendetta. But after nun, ganun naman eh. Nag-rotate naman hanggang... Pero nag-taping pa rin kami. Ongoing yung taping namin. And always surprised naman eh. Yun yung maganda sa Provinciano kasi ang daming pwedeng gawin. So, as taping goes by, doon namin nakikita kung ano ba yung mangyayari sa Provinciano. How do you react dun sa mga tao na nagko-comment na nandiyan na yung mga natapos na mga ibang teleserye pero si Cardo buhay pa rin, nandiyan pa rin? Siyempre happy kami. I mean, di ba? It's a milestone for Provinciano dahil Almost 3 years. Almost 3 years. Ang mga shows na simula ng ganyan, this was Mara Clara Yes. Days, yung mga ganyang katagal. But ito kasing Provinciano, sobrang achievement yon dahil ibig sabihin nito, that's why nag-rate pa rin yung Provinciano is because pinatuloy talaga kami sa kanilang mga tahanan. Naging habit kami na pag ganitong oras after TV Patrol, Provinciano. May ano na ba kung kailan, may schedule na ba kung kailan siya matatapos? Sa ngayon wala eh. Basta gusto ng mga manonood, sila naman ang boss eh. Ang mga kapamilya nating manonood, sila ang boss. So hanggat nandyan sila at sumusuporta, patuloy namin gagawin ang Provinciano. Okay, thank you.